Kabanata 31. Narito ang mga kamay ni Ling Tai. Siya at si Ling Feng ang mga disipulo na may pinakamabilis na pagtaas sa ranggo ng Elite Hall sa oras na ito. Nakarank sa ika-4, thus, sa pagkakataong ito ang taunang kompetisyon ay inaasahang magniningning. Hindi ko alam kung ito ang magiging kalaban ni Ling Yihang. Ang unang Ling Yihang, ang pangalawang Ling Yizo, ang pangatlong Ling Feng, at ang pang-apat na kamay ng Ling Tai. Nandito na lahat ang apat na ito, mukhang nasa labas na ang matandang si Ling, at ayaw kong palampasin ito. Siyempre, kung mapapaboran ka ni Mr. Ling at tatanggapin bilang isang disipulo sa silid, tiyak na tataas ito. Kasunod ng tingin ng lahat, nakita ni Ling Xiao ang isang ginoo na may ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking ito ay may mababang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nagninangas na espiritu ng pakikipaglaban at pagmamataas. Ha! Hindi ba Ling Chong iyon? Pinsan ba ito ni Ling Taisho Ling Chong? Alam ni Ling Xiao na si Ling Chong ay may napakalakas na pinsan, ngunit hindi pa niya ito nakita. Gayunpaman, nakikita si Ling Chong na sumusunod sa likod ng mga kamay ni Ling Tai sa oras na ito, tulad ng isang tagasunod, kung hindi niya mahulaan kung sino ang taong ito ay magiging masyadong hanggal. Nakita ni Ling Xiao si Ling Chong. Nakita rin ni Ling Chong si Ling Xiao. Ling Xiao, hindi ko inaasahan na magpapakita ka. Nang makita ni Ling Chong si Ling Xiao, hindi niya napigilan ang sarili sa galit, at sinigawan si Ling Xiao. Ang kanyang dagandong ay umaakit sa mga mata ng maraming tao. Joke, alagad ako ng pamilya Ling, at wala sa custom si Master Ling, bakit hindi ako maglakas loob na magpakita? Naiinis na sabi ni Ling Xiao. Pinsan, sinaktan ako ng abtek na ito sa kasuklam-suklam na paraan. Noong una ay gustong sumugod ni Ling Chong, ngunit nang maisipan niyang matalo si Ling Xiao ng 2 beses sa una, agad siyang nawalan ng kumpiyansa, at mabilis na sinabi kay Ling Taisho sa gilid. Hehe, ang iyong kamahalan ay si Junior Brother Ling Xiao. Ang kamay ni Ling Tai ay nagpakita ng mapang-asar ng ngiti, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa at naglakad patungo kay Ling Xiao. Kuya kamay na bakal. Iniangat ni Ling Xiao ang kanyang mga kamay. Oy, napakaingay ni Ling Xiao sa mga araw na ito, ngunit kapag nakilala niya si Ling Taisho, siya ay kasing galing pa rin ng kanyang apo. Tama, ang taong ito ay nangunguha ng mga bargain sa Fulong Mountains, na ginawang napakawalandian ng aming pamilya Ling, at ang mabuting reputasyon ay hindi kumalat, ngunit ang katanyagan ay lumaganap. Sa tingin ko hindi naman kailangan. Napakakapanipaniwala ba ng mga salita ng pamilya Li? Hindi dahil kapanipaniwala ang mga salita ng pamilyang Li, ngunit ito ay normal. Sa lakas ni Ling Xiao, walang pangalawang posibilidad maliban sa pagkuha ng bargain. Ito ang katotohanan. Magiging malas si Ling Xiao ngayon. Lumuhad lang siya sa lupa at humingi ng tawad. Tinatayang hindi siya patatawarin ni Ling Taisho. Pagkatapos ng lahat, natalo niya si Ling Chong ng husto. Nagkaroon ng maraming diskusyon sa karamihan. Sa pangkalahatan, hindi ko na hinihintay na makita si Ling Xiao. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin nakikita ang lakas ni Ling Xiao. Sa oras na ito, kahit ang nangungunang 10 disipulo sa Elite Hall ay napansin ang sitwasyon dito. Si Ling Taisho ay hindi si Ling Chong. Ika-4 na siya ngayon sa Elite Hall. Imposibleng sabihin na kayang talunin ni Ling Xiao si Ling Taisho. Walang maniniwala. Kaya mas maraming tao ang natutuwa. Meron ding mga taong walang pakialam sa sarili at pinapanood na lang ang excitement. Si Ling Yihang, na may ranggo na numero 1, ay tila walang pakialam sa labanan at nagmuni-muni doon na nakapikit. Halatang medyo nag-aalala si Ling Yizo kay Ling Xiao. At si Ling Feng, na nasa ikatlo, ay nagpakita ng ekspresyon ng schadenfreude. Alam na alam ni Ling Feng ang tungkol sa mga kamay ni Ling Tai, kahit na siya, hindi niya masasabing maaari siyang manalo. Para kay Ling Xiao, paano ito posible? Si Ling Yu, na nakatayo sa tabi ni Ling Feng, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at tumawa, hehe, itong Ling Xiao ay nakalusot sa ikalawang antas ng umay sa pamamagitan ng pagkuha ng bargain. Hindi naman mayabang. May makapagtuturo sa munting pulubi na ito ngayon. Taas. Siya marahil ang taong ayaw tumaas si Ling Xiao. Kung hindi, wala siyang sinabi sa kanyang mukha, sa pag-aakalang labis niyang binubuli si Ling Xiao, natatakot siyang gumanti si Ling Xiao. Hoy, Ling Xiao,
hindi ka ba magaling? Bakit ang aga mo ngayon? Takot ka ba? Tumawa si Ling Chong at sinabing, sayang, nandito ang pinsan ko ngayon, tapos na ang mga ipinagmamalaking araw ng iyong anak. Junior kuya, ang kalaban daw ay dapat ayusin at hindi dapat ayusin. Mas mabuting lumuhad at humingi ng tawad. Matatapos din ang usaping ito. Lumakad si Ling Taisho sa harap ni Ling Xiao, at biglang may lumabas na aura, na naging dahilan upang umatras ng ilang hakbang ang ilang mga disipulo sa paligid ni Ling Xiao na nanunood sa kasabikan, dahil sa takot na maapektuhan. Lumuhad, humingi ng tawad, naririnig ng lahat na pinipilit ito ni Ling Taisho. Nakakainsulto talaga na may lumuhad at humingi ng tawad. Paano ito haharapin ni Ling Xiao? Makinig sa mga kamay ni Ling Tai. Handa pa bang bugbugin? Kuya, tama ka. Sinasabi na ang kalaban ay dapat ayusin at hindi dapat ayusin. Kung handang lumuhad si Ling Chong at humingi ng tawad sa akin, ipagpalagay kong hindi pa ito nangyari ngayon. Ngumiti si Ling Xiao sa masayang paraan. Biglang lumakas ang kanyang aura, at ang triple zinki ni Wu Mai ay umikot sa kanyang katawan, na parang bigla siyang nagbago. Hinahanap ni Ling Xiao ang kamatayan. Hindi, paano niya nalampasan ang triple martial art? Kutsain na sana ni Ling Feng ang buhay at kamatayan ni Ling Xiao, ngunit biglang naramdaman ang malakas na aura ni Ling Xiao, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Nanginginig pa si Ling Yu, na nakatayo sa tabi niya. Sobrang bilis. Masyadong nakakatakot. Paano ang pagsasanay na ito? Hehe, hindi katakataka na napakatapang niya, naging breakthrough, pero hindi ba naiintindihan ng batang ito na kahit lahat sila ay martial arts fighters? Malaki ang gap ng oras sa pagitan ng mga tao. Tila wala sa galit si Ling Feng, kaya nakahanap siya ng dahilan para aliwin siya. Tama si Senior Brother Ling Feng. Ang akumulasyon ng aktwal na karanasan sa labanan at tunay na enerhiya ay napakahalaga, pati na rin ang antas ng martial arts. Huwag kalimutan, si Ling Taisho ay nagsanay ng advanced martial arts. Halos naloko, kaya parang paper tigre si Ling Xiao. Narinig mo ba si Ling Xiao? Hindi mo ako kalaban. Ayokong pangit ka ngayon, ayokong pangit ka. Aaminin ko ang aking pagkakamali at hihingi ng tawad. Baka pwede pa tayong maging magkaibigan in the future. Medyo nagulat din si Ling Taisho sa lakas ni Ling Xiao, ngunit huminahon siya pagkaraan ng ilang sandali. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong nalampasan ko ang triple peak ng martial arts, at 2 taon na ang nakalipas para sa pagsasanay ng advanced martial arts na Giant Spirit Palm. Napakadali pa ring makitungo sa taong kaka-break lang. Huwag ka masyadong magsalita ng kalokohan, hindi mo naman kailangang magpanggap na magalang. Ako ang pinakainis sa mga tulad mong ipokrito, gusto kong ipaghiganti ang pinsan mo. Teka lang, sinong nakakahiya, baka talaga. Simula nang makilala niya si Li Xingyun, mas naging masungit siya sa mga mapagkunwari. Sa ibabaw, ang grupong ito ng mga tao ay medyo disente, at nagpapanggap silang patas sa katunayan, sila ay puno ng masamang tubig. Napakapangit ng mukha ni Ling Taisho. Sige, napakahusay. Kung maglakas loob kang sabihin iyon, ibig sabihin ay handa ka nang tanggapin ang aking galit na kulog. Napakaraming kalokohan. Pinunasan ni Ling Xiao ang kanyang mga tainga at sinabi, malapit nang umalis si Master Ling. Wala akong oras para makasama ka. Gusto kong maghiganti, kaya bilasan mo. Hahaha, interesting. Kahit sa Elite Hall, walang maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Tumawa ng malakas si Ling Taisho, na nagpapakita ng medyo mabangis na kulay. 10 hampas. Sa loob ng 10 hagod, hahayaan kitang lumuhad dito at humingi ng tawad. Natatakot ako na hindi mo kaya iyon. Mahinang sabi ni Ling Xiao. Subukan mo. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Ling Taisho, at ang aura sa kanyang katawan ay biglang lumakas, mahina, na parang nakikita niya ang anino ng isang higanti sa kanyang likuran. Ang mabangis na momentum ay ang tunay na diwa ng palad ng higanteng espiritu. Magandang momentum, mas malakas kaysa sa nasayang ni Ling Chong. Nagulat ang espiritu ni Ling Xiao, at kailangan kong sabihin na talagang makapangyarihan ang mga kamay ni Ling Tai. Nakatayo sa kabaligtaran, halatang naramdaman ni Ling Xiao ang matinding pressure na dumarating sa kanyang mukha. Ito ay ganap na imposible para kay Ling Chong na gawin. Giant Spirit Palm,
Unang anyo. Lumabas si Ling Tai gamit ang kanyang mga kamay at paa, at pagkatapos ay nagpasabog ng isang palad, ang kanyang figure ay gumalaw kasama nito, mabilis na lumapit kay Ling Xiao. Ang hangin ng palad ay sumugod patungo sa kanyang mukha, at ito ay nagpakawala ng hininga sa mga tao. Unang formula pa lang yan. Ang kamay ni Ling Tai na ito ay nagpakita na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Ling Chong. Gayunpaman, si Ling Xiao ay hindi naaksaya ng martial arts sa nakaraan. Bahagyang natapakan ang kanyang mga paa, mabilis na umatras ang kanyang katawan, napakatibay ng palad ni Ling Tai, ayaw niyang sumama sa ulo. Kung tutuusin, malapit na ito sa taunang kompetisyon. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang buong lakas sa oras na ito. Hanggat makakaligtas ka sa 10 trick, sapat na. Ang magaan na trabaho ni Gu Jun. Hindi mahina ang light power ni Ling Taisho. Patuloy na umaatret si Ling Xiao, sinusubukang iwasan ang palad ng kamay ni Ling Tai, ngunit ang kalaban ay halatang hindi rin vegetarian. Sa isang biglaang puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bilis ay nadagdagan ng 2 o 3 beses, at siya ay direktang napilitang umakyat. Galing. Ito ang lakas ng pang-apat na pwesto sa Elite Hall, ang galing talaga. Medyo nagulat si Ling Xiao. Bagamat hindi niya ginamit ang Shan Wan, hindi niya ginamit ang Niu Mag-ong, ngunit ginamit lamang niya ang Ziyang Yun Step upang maiwasan ang mga pag-atake. Ngunit ang kakayahang itulak siya sa antas na ito, ang Ling Taisho na ito ay talagang may kakayahan. Minsan naramdaman pa ni Ling Xiao na hindi si Ling Taisho ang kaharap niya, kundi isang higanti. Hoy, ilabas mo lang lahat ng lakas mo. Sa pag-iisip nito, nadagdagan ni Ling Xiao ang kanyang tunay na enerhiya at pinatakbo ang Ziyang Yun Step ng 3 hakbang, at ang bilis ay tumaas muli. Boom! Pagkatapos ng lahat, nabigo ang kamao ni Ling Taisho na tumama kay Ling Xiao, at direktang pumutok sa lupa, na naging sanhi ng direktang pagbitak ng isang talampakang makapal na batong brick. Hahaha, Kuya Iron Hand, andito na ako. Huwag mo nang problemahin ang mga brick. Si Ling Tai ay wala sa swerte, alam niyang maaaring hindi manalo ang brute force. Kaya agad siyang gumamit ng ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang ika-9 na anyo ng palad ng higanteng espiritong Diyos, ang langit ay lambat. Kapag ginamit ang panlilinlang na ito, ang kalangitan ay puno ng mga anino ng palad, at tila walang kapintasan dito. Hindi napigilan ni Ling Xiao na huminga, at nagmamadaling pinataas muli ang kanyang tunay na paggamit ng enerhiya, pinatakbo ang Ziyang Yun Step ng 5 hakbang, at ang bilis ay tumaas muli. Kaya halos may kakaibang eksena. Ang kamay ni Ling Tai ay patuloy na humahabol, at pagkatapos ay tinakpan ng langit ng mga palad si Ling Xiao. Lumipad si Ling Xiao na parang tusong swift. Kung may kakayahan kang lumaban ng harapan, hindi ito tulad ng pagtakbo. Nang makita ang sitwasyong ito, labis na nagalit si Ling Chong kaya nang agot ang kanyang mga ngipin. Joke, kapag nahawakan niya ang damit ko, lalabanan ko siya ng harapan. Ang advantage ko ay ang body style ko, why not use it? Sinusubukan na ngayon ni Ling Xiao na lumikha ng isang ilusyon para sa lahat, iyon ay, maliban sa kanyang mas malakas na kakayahan sa katawan, ang iba ay masyadong karaniwan. Gayunpaman, ang kompetisyon sa Ling Fei, kasama ang tinatawag na murang pagpili sa Fulong Mountains, ay talagang imposible nang walang magandang pisikal na fitness. Kaya tiyak na makukumbinsi niya ang lahat sa paggawa nito. Malaya pa rin siyang nagsasalita. Mas maganda siguro ang posture ng lalaking ito kaysa kay Ling Fei. Oo, may 6 na trick, hindi pa nagagalaw si Ling Taisho sa kanyang damit. Ang mga disipulo sa pamilya ay hindi napigil ang mapasigaw. Ano ang dapat kong gawin, Kuya Feng, paano magiging napakalakas ng munting pulubi na ito? Halatang natarante si Ling Yu. Anong kinakatakutan mo? Kaya lang, ano ang silbi ng mga kasanayan sa katawan? Maraming paraan upang harapin ang mga ito, kung hindi, si Ling Fei ay matagal nang naging numero 1 sa Elite Hall. Bagamat sinabi ni Ling Feng, medyo kinakabahan din siya sa kanyang puso. Ang pag-unlad ni Ling Xiao ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tinititigan siya. Sobrang hindi komportable. Dapat si Ling Chong ang pinakanataranta. Noong una ay naisip niya na hanggat lumabas ang kanyang pinsan,
ang isang lalaking tulad ni Ling Xiao ay tiyak na madaling manalo. Walang mga 10 trick sa lahat. Ngunit ngayon, lahat ng 6 na pandaraya ay lumipas na, ngunit hindi man lang sinakta ng kanyang pinsan si Ling Xiao ni isang buhok, na talagang ikinagulat niya. Sa ganitong uri ng paghabol sa akin, mabilis kong naabot ang ika-7 pakulo. Ang galing mo. Nakakamangha talaga. Pero walang kwentang magtago. Biglang pinigilan ni Ling Taisho ang kanyang kamay sa ika-7 galaw, at pagkatapos ay gumawa ng kakaibang kilos. Kuya Feng, ano ang ginagawa ni Ling Taisho? Iyan ang lihim na paraan na pinagkadalubhasaan ni Ling Taisho Instant Strike. Blink. Oo, maaari itong agad na tumaas ang bilis ng higit sa 10 beses, espesyal na ginagamit upang harapin ang mga uri ng bilis na kalaban. Natuto na ako dati, muntik nang mahulog sa pandaraya na ito, tiyak na matatapos na si Ling Xiao sa oras na ito. Ngumiti si Ling Feng pagkatapos magsalita. Gusto niyang makita si Ling Xiao na tumatama sa lupa gamit ang palad. Blink Attack Giant Spirit Palm. Habang ang totoong chi ay naipon sa kamay ni Ling Tai sa isang tiyak na lawak, ang kanyang buong katawan ay tila biglang lumipad palabas. Dahil sa sobrang bilis, parang panandalian lang. Kaya naman tinawag itong instant strike. Huli na para isipin, si Ling Xiao, na nakaramdam ng malaking banta, ay muling nag-promote ng Xiangyun Step sa Liu Bushan. Ang bilis niya din biglang tumaas ng ilang beses. Na-miss. Oh my God, anong uri ng body technique ang nililinang ni Ling Xiao? Masyadong mabilis ang bilis na ito, high-level body technique ba ito? Halika ulit. 10% power instant hit. Hindi sumuko si Ling Taisho. Bagamat ngayon lang siya gumamit ng mga instant strike, 7 success powers lang ang ginamit niya dahil gusto pa niyang magkaroon ng follow-up attack. Pero dahil hindi niya ito nataman, nagalit ito sa galit, kaya diretsyong gumamit siya ng 10 matagumpay na kapangyarihan. Ling Taisho, ito ay talagang nakakainis. Ngunit kung mabibigo siyang umatake sa hakbang na ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay mauubos, at pagkatapos ay maaari lamang siyang matalo. Sa tingin ko naabot na ni Ling Xiao ang limitasyon. Ito ang ika-9 na hakbang, at dapat ay posible na sabihin sa nanalo. Xiangyun Step Huajiao. Ramdam ni Ling Xiao na kung hindi niya ipagpapatuloy ang bilis ng Xiangyun Step, tiyak na matatamaan siya. Kaya naman desidido niyang ginamit ang body technique na katatapos lang masira. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong pagkatao ay tila isang dragon ng baha, at ang buong kalangitan ay kanyang karagatan. Madali niyang naiwasan ang pag-atake ni Ling Tai sa halos hindi maipaliwanag na aksyon. Pagkatapos ay tumayo ng matatag sa lupa. Sa oras na ito, ang mga kamay ni Ling Tai ay nalalanta na sa lupa, indemtal.com, humihingal at namumutla. Ika-10 trick, natalo ka. Bagamat ang Ling Xiao ay isa ring seryosong drain, ito ay mas mahusay kaysa kay Ling Tai. Pumunta siya sa gilid ni Ling Taisho at bahagyang tinapak ang mukha ni Ling Taisho at sinabing, ang pang-apat sa Elite Hall, iyon lang. Ikaw. Nakahinga ng apoy si Ling Tai sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang magawa. Sa totoo lang, masyado pa rin siyang naiinip. Kung hindi niya ginamit ang lihim na paraan para tuloy-tuloy ang snap, tiyak na hindi siya magiging ganito. Ngunit walang panghihinayang gamot sa mundong ito. Kung talo ka, talo ka. Sa totoo lang, kung magiging mas kalmado ang mga kamay ni Ling Tai, napakahirap para kay Ling Xiao na manalo sa kanya maliban kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Ngunit sino ang nagtangka kay Ling Taisho na talunin si Ling Xiao sa isang suntok? Ibig sabihin, kung hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Sa eksenang ito, hindi mabilang na mga anak ng pamilya Ling ang natigilan. Paano magiging napakalakas ng Ling Xiao na ito? Kilala ng lahat si Ling Xiao. Mga taong kinutya at hinamak si Ling Xiao. Sa oras na ito, lahat sila ay mukhang nahihiya, natulala, at nagpanik. Hindi sila makapaniwala na si Ling Xiao talaga ang nanalo sa pang-apat na ranggo ng kamay ng Ling Tai sa Elite Hall. Paano ito posible? Lalong natakot si Ling Chong at diretsyong lumuhad sa lupa. Labis siyang natatakot na lumapit si Ling Xiao at guluhin siya. Sa oras na iyon, walang sino man dito ang makakatulong sa kanya. Huwag mag-alala, sa pangkalahatan ay hindi ako interesado sa basura. Tumingin si Ling Xiao kay Ling Chong na nakaluhod sa lupa nang may paghamak.
Itong lalaking halos araw-araw nang binubuli at pinapahiya ang sarili, ngayon ay lumuluhod sa harapan niya. Siya ay labis na ipinagmamalaki at nasasabik. Sigurado, kung malakas ka, maibabalik mo ang iyong dignidad. Basura. Nakaramdam ng pait si Ling Chong sa kanyang puso. Naisip niyang sabihin ang dalawang salitang ito kay Ling Xiao ng madalas. Baliktad naman ngayon. Kuya Feng, ano ang dapat kong gawin? Nanalo siya. Talagang nanalo siya sa kamay ni Ling Tai, tiyak na lalapit siya sa akin para mag-higanti. Si Ling Yu ay matagal nang hindi mukhang isang mapagmataas na munting prinsesa. Nanginginig ang buong katawan niya, puno ng takot ang mga mata niya. Kahit na hindi man lang siya nilingon ni Ling Xiao, natatakot pa rin siya. Ito na siguro ang tinatawag na guilty conscience. Iyon ang sariling katangahan ni Ling Taisho. Medyo kinakabahan din ang ekspresyon ni Ling Feng, ngunit palagi siyang nakakahanap ng dahilan para aliwin ang sarili. Kung hindi sa pilitang ginamit ni Ling Taisho ang lihim na paraan ng instant strike at natupok ang kanyang tunay na chi, ang huling talunan ay si Ling Xiao, kapatid na si Yu, huwag kang matakot, mauunawaan ko sa lalong madaling panahon ang lanzi ng paggawa ng chi. Gang. Kapag na-condensed mo na ang chi, mapapatay mo siya sa isang galaw. Oo, Kuya Feng, tama ang sinabi mo, napakalakas niya, halos wala siyang attacking moves. Nakahinga ng maluwag si Ling Yu nang marinig niya ang mga salita ni Ling Feng, at mahigpit na niyakap ng dalawang kamay ang braso ni Ling Feng. Ang tanging maaasahan niya ngayon ay si Ling Feng. Kung hindi si Ling Feng ang kalaban ni Ling Xiao, wala talaga siyang suporta. Si Ling Yihang, na kanina pa nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at mahinang nagsabi, Yizu, natatakot ako na ikaw at ako ay makatagpo ng isang tunay na naghahaman. Sa kanyang paningin, sa buong Elite Hall, tanging si Ling Yizu lang ang kwalipikadong hamanin siya. Ngayon ay may isa pang Ling Xiao na maaaring humamon sa kanya. Kuya, masyado kang magalang, malayo ako sa iyo, ngunit itong Ling Xiao ay talagang mabilis na umuunlad. Kung kaya niyang gawin ang paraan ng paggawa ng chi sa gang, maaari talaga siyang magdulot ng banta sa iyo, kuya. Panipi. Namilog ang mga mata ni Ling Yizo. Alam niya na si Ling Yihang ang nag-iisang disipulo sa buong Elite Hall na nakakabisado sa chi. Nasa labas na si Master Ling. Nang pinag-uusapan ito ng lahat, at lahat sila ay nagulat at hindi maipaliwanag na nagulat sa lakas ni Ling Xiao, isang boses ang umalangaw-ngaw. Agad na tumigil ang ingay. Napunta ang atensyon ng lahat sa harapan. Doon umaatres ang matandang si Ling. Boom! Isang malakas na hininga ang lumabas mula sa likod ng tarangkahang bato, at lumabas sa silid na bato ang isang matandang lalaki na may matipunong katawan at matitipunong damit sa magaspang na tela. Halatang nasa 60 at 70 na siya, ngunit naglalakad siya ng may pagkamangha, hindi katulad ng matanda. Si Elder Ling ba ito, isa sa 4 na master ng Tianfeng City? Ang patriarch ng pamilya Ling. Medyo nasasabik din si Ling Xiao. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakitang biglang lumingon ang bundok at ilugwan, sinusubukang tingnan ang antas ng paglilinang ni Lolo Ling. Gayunpaman, sa display, mayroong isang talam ng enerhiya. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, at ang mga espiritu ng mga bundok at mga ilog ay hindi ma-parse ang impormasyon ni Lolo Ling. Ling Xiaotian ang tunay na pangalan ng matandang lalaki na si Ling. Noong nakaraan, isang tao ang pumasok sa lungga ng Black Scarf Thief mag-isa, sinakaw ang daan-daang Black Scarf Thief, at pinatay ang isang Black Scarf Thief leader. Sa ngayon, umiikot pa rin ang kwentong ito sa Tianfeng City. Ang magnanakaw ng itim na scarf ay napupuot kay Ling Xiaotian, ngunit hindi siya nang ahas na ilipat ang pamilya ni Ling dahil sa kanyang pag-iral. Biglang tumingin si Ling Xiaotian sa audience. Pinilit ng momentum na ito ang maraming mga disipulo na lumuhad sa lupa ng bigla, at hindi ito makontrol ng katawan. Nakakatakot talaga itong invisible momentum oppressing. Siyempre, may ilang tao na nakatayo doon. Ang 2 tao na nagmula sa Tian Kai Hall ay may ngiti pa rin sa kanilang mga mukha. Naranasan na nila ang ganitong aura. Hanggat may chi sa kanilang mga katawan, hindi sila maaapektuhan. Sinusubukan ni Master Ling ang lakas ng kanyang mga disipulo. 4 pang tao ang nakatayo. Si Ling Yihang, walang pakialam ang kanyang ekspresyon.
Bahagyang sumimangot si Ling Yizo. Isang lingfang, na humahampas sa lupa gamit ang isang mahabang espada, kinokontrol lang ang kanyang katawan. Ang isa pa ay si Ling Xiao. Nang maramdaman niya na ang kanyang katawan ay malapit ng hindi makayanan, ang pamimilit ay madaling nalutas ni Sean Wan. Kaya parang mas relax siya kaysa kay Ling Yizo. Ang galing. Ito ba ang lakas ng pinakamalakas na tao sa Tianfeng City? Kailan tayo aabot sa level niya? Huwag mo nang isipin iyon, ang lakas ng matandang si Ling ay hindi ganoon kadaling makamit. Maging honest at condense muna tayo. Bagaman sila ay nakaluhod sa lupa, ang mga alagad ay hindi nasiyahan sa lahat, ngunit puno ng pananibik at pag-asa. Puno ng paghanga at paghanga. Ang 4 na antas ng martial arts, ang yugto ng Gangchi, at ang titulo ng mandirigma ay ang kaharian na pinapangarap ng hindi mabilang na mga mandirigma sa Northern Han Dynasty at ng buong mundo. Minsan, ang gayong pag-asa ay hindi hihigit sa pangarap ni Ling Xiao. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos malaman na mayroong isang pambihirang 9 na beses sa itaas ng umay ninefold. Ang kanyang kaisipan ay dumanas ng napakalaking pagbabago, at ang kanyang paningin ay naging mas malawak pa. Ang umay quadruple ay isang springboard lamang para sa kanya, isang panandaliang layunin. Ang pangarap niya ngayon ay makapasok sa kaharian ng transcendence. Ang iyong disipulo sa sesyon na ito ay ang pinakamasamang nakita ko. Biglang nagsalita si Ling Xiaotian. Hoy, ganoon na naman ang matanda. Ang 2 disipulo ng Tian Kai Hall ay hindi napigil ang tumawa sa mahinang boses. Oo, sinabi rin namin noon. Sa katunayan, ang sesyon ng taong ito ay talagang mahusay. Actually, 4 na tao ang nakatiis sa pamimilit ng kanyang matanda. Oo, talagang napakasaya ng matanda. Habang nag-uusap sila, bigla nilang naramdaman ang babalang tingin mula kay Ling Xiaotian, nagmamadaling nilabas ang kanilang mga dila, at mabilis na isinara ang kanilang mga bibig. Nagpatuloy si Ling Xiaotian, tulad ng alam ng lahat, ang umay 9 layers ay maaaring hatiin sa 3 yugto, ang yugto ng paggising, yugto ng qi, at yugto ng pagsabog. Makukuha mo ang titulong Wusheng, Wushu, at Washi. Hindi man malakas ang kanyang boses, napakalakas ng kanyang penetrating power kahit na daan-daang metro ang layo, maririnig niya ng malinaw. Ang mga sinabi ni Elder Ling ay maaari lamang ituring na sentido komun, ngunit kilala sila ng lahat ng mga anak ng pamilya Ling hanggat nagsasanay sila ng martial arts. Yugto ng paggising, ang pangunahing bagay ay ang pag-eehersisyo ang iyong katawan, pagsamahin ang iyong tunay na enerhiya, at maglagay ng matibay na pundasyon upang makapagsanay ka ng mas malakas na martial arts. Yugto ng Gangchi, ang Xin Qi ay lumamig sa isang tiyak na antas at hindi na ito mahawakan ng katawan. Sa oras na ito, kinakailangan na paikliin ang Xin Qi upang gawing Gangchi, na mas dalisay at maaaring makasakit ng mga tao mula sa hangin, ang kapangyarihan ay higit pa sa totoong Qi. Qi bursting stage, bagamat ang enerhiya sa katawan ay hindi nagbabago sa panimula, ito ay Gangchi pa rin, ngunit ang mga reserba ng Gangchi sa oras na ito ay malayo sa maihahambing. Sa oras na ito, dapat tayong tumuon sa pagsasanay, na siyang mas makapangyarihang martial arts. Agad na umatake ang Gangchi, ang kapangyarihan ng isang tao ay madaling labanan ng 10,000 katao, at posibleng sirain ang isang nayon sa isang suntok. Nakatala sa maraming aklat na ang mga martial arts masters ng 9 peaks of martial lines ay madalas na nag-iisa na humaharap sa kaaway, at normal para sa kanila na madaling pumatay ng 10,000 katao. Kapag nalinang ka na sa antas na ito ay karaniwang hindi magagapi sa mata ng mga secular na mandirigma. Nandito ka ngayon para salubungin ang matanda na umalis sa kaugalian. Malinaw na hindi nararapat na bigyan ka ng wala. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat, at hindi nila naiwasang magulat. May gustong ibigay sa kanila si Elder Ling, tiyak na hindi ito isang ordinaryong bagay. Nasa sabik din si Ling Xiao. Ngayon, tila napunta siya sa tamang lugar. Hindi lamang niya natalo ang kamay ni Ling Tai sa isang kaiyahiyang kahihiyan, upang ang lahat ay hindi maglakas loob na hamakin siya, ngunit maaari rin siyang makakuha ng gantimpala mula kay Lolo Ling. Ito ay talagang kamanghamanghang. Nakakonekta. Biglang sumigaw si Ling Xiaotian, pinatay ng kanyang katawan ng hindi mabilang na puting ilaw, at pagkatapos ay nahulog sa katawan ng lahat ng anak ng pamilya Ling sa eksena.
Ito ay bakas ng chi sa katawan ng matanda. Magagamit ito ng matatalinong tao upang maunawaan ang chi. Tanga, nagagamit din nila itong chi para palakasin ang katawan. Anyway, nakakabuti lang sa'yo, walang masama. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Ling Xiaotian at umalis. Mga matandang ninuno, bakit ang dami nyo? Hindi sulit na gumastos ng malaki sa mga disipulong iyon. Walang hindi karapat-dapat. Sa palagay ko mayroong ilang magagandang panla sa mga disipulo sa sesyon na ito. Noong una ay gusto ko silang tanggapin bilang mga alagad, ngunit may iba pang mga bagay na dapat gawin ngayon. Natatakot ako na wala akong oras para magturo. May konting benefit sila, sana magamit nila para magtagumpay sa promotion. Si Ling Yihang ba ang pinag-uusapan mo? O Ling Yizo? Ang dalawang iyon ay talagang nalilikhang mga talento, ngunit, ngumiti si Ling Xiaotian, hindi alam kung sinadya o hindi sinasadya, ang kanyang mga mata ay dumaan sa katawan ni Ling Xiao. Tapos tumawa at umalis. Magsisimula na ang taunang kompetisyon, baka may mga sorpresa ngayong taon. Napatingin si Ling Xiao sa loob ng bakas ng chi sa kanyang katawan nang may pagtataka. Ang bagay na ito ang higit na kulang sa kanya ngayon. Sa analytical na kakayahan ni Shan Wan, ganap niyang masusuri ang proseso ng pagbuo ng malasutlang chi na ito. Bagamat imposibleng suriin ang lakas ni Old Man Ling, wala pa ring problema sa kanyang katigasan ng ulo. Umalis si Ling Yihang, na may hindi inaasahang ngiti sa kanyang mukha. Umalis din si Ling Yizo, na may pag-asa at pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi na makapaghintay si Ling Feng na kunin si Ling Yu, puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Umalis din si Ling Taisho. Nang papaalis na siya ay hinawakan niya ang katawan niya. Doon matatagpuan ang bakas ng chi, at pagkatapos ay tumingin kay Ling Xiao. Ling Xiao, ang kahihiyan ngayon, ang malaking paghahambing ay tiyak na malilinas. Siyempre, karamihan sa mga disipulo ay mga ignorante pa rin, at hindi nila naiintindihan ang gamit ng pangangati na ibinibigay sa kanila ni Old Man Ling. May mga nagbulang-bulungan pa nga ng palihim, na sa pagkakataong ito ay walang saysay, kuripot na talaga si Lolo Ling. Umiling si Ling Xiao, pakiramdam na ang mga taong ito ay talagang nasa pagpapala at hindi nakakaalam ng pagpapala. Tumalikod na rin siya at umuwi, at pagkatapos kausapin ang kanyang lolo na si Hongxi, pumasok ulit siya sa practice room. Pagsusuri. Ang espiritu ng mga bundok at ilog ay tumatakbo, at ang pagsusuri sa matigas na enerhiya ni Ling Xiaotian ay nagsisimula. Makalipas ang halos isang oras. Bakas sa mukha ni Ling Xiao ang labis na kaligayahan. Ang buong proseso ng henerasyon ng malasutla na chi na ito mula sa henerasyon nito hanggang sa paglaki nito ay malinaw na nasuri ni Shan Wan, at isang imahe ang ginawa. Ngayong tapos na ang pagsusuri, dapat kong i-condense ang sarili kong chi. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao, at direktang tumakbo sa Niu Magong Ning Xia, at nagsimulang gawing gang chi ang zinki sa kanyang katawan ayon sa pamamaraan ni Ling Xiaotian. Ito ay medyo mabagal sa una, ngunit habang siya ay naging mas mahusay sa prosesong ito, ang kanyang bilis ng paggawa ng kanyang chi sa isang gang ay naging mas mabilis. Ang kanyang pagtitipon ay matagal ng sapat. Nanatili sa unang yugto ng umay sa mahabang panahon, matagal nang binabaha ang Zen Chi sa bawat sulok ng katawan at maging sa mga selula. Nararamdaman niya na kapag ginamit ni Ling Xiaotian ang paraan para gawing gang ang Chi, ang totoong Chi ay patuloy na bumubulusok. Ang ganitong uri ng mga reserba ay marahil ang pinakamalakas sa mga martial artist sa ibaba ng ikatlong antas ng umay. Tinatayang kayang pantayan siya ni Ling Yihang. Ang proseso ng paggawa ng gas sa ganglion ay napakakinis, at ito ay halos isang bagay na syempre. Ito ay higit sa lahat dahil sinubukan niya ng maraming beses bago. Bagamat nagkulang siya sa huli, may naipon siyang karanasan kung tutuusin. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pananaw at pagsusuri ni Ling Xiaotian sa kanyang katigasan ng ulo, naging mas makatwiran ang proseso. Gayunpaman, sa sandaling ang lahat ng zinki ay naging chi, bigla siyang nakaramdam ng krisis. Ang gang chi ay hindi katulad ng true chi. Si zinki ay banayad at magiliw. Ang galit ay marahas at mabangis. Ang kanyang katawan ay tila napunit ng mga chi na ito, at ang sakit ay hindi matiis. Pop. Sa kanyang katawan, isa-isang bumukas ang mga sugat, at bumulwak ang dugo.
Kung may makakita nito, matatakot sila. Hindi, kailangan mong mamatay ng ganito. Biglang naunawaan ni Ling Xiao na ang dahilan kung bakit siya naging ganito ay maaaring dahil ang totoong qi sa kanyang katawan ay masyadong makapal, at ang dami ng qi sa ganitong paraan ay natural na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. May limitasyon ang qi energy na kayang tiisin ng triple martial artist ng Wumai, at malinaw na lumampas siya sa limitasyon. Sa hindi inaasahan, ang tunay na espiritu ay masyadong malakas, na isang problema din. Ngumiti ng mapait si Ling Xiao. Ngunit ito na ang katapusan ng bagay, at tiyak na hindi siya magrereklamo tungkol sa kanyang sarili. Inilabas ko ang Jinchuang medicine at healing pill ng direkta mula sa mapa ng bundok at ilog, at pagkatapos ay ginamit ko ito na parang hindi ko kailangan ng pera. Paulit-ulit. Sa kalahating oras, nakaranas ng panahon ng sakit na mas malala pa sa kamatayan, at halos naubos ang lahat ng ginintoang gamot at healing pills. Sa wakas ay naramdaman niya na ang marahas na galit ay pinaamo niya. Parang may halimaw na umuungal sa loob. Kaya lang niyang kontrolin ang halimaw na ito. Biglang tumayo si Ling Xiao, umungal ng mailap, at sumambulat sa hindi mabilang na pulang dugo na enerhiya mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkaluskos ng mga pader sa paligid. Kung hindi dahil sa practice room, natatakot ako na ang mga pader na ito ay diretsyong nawasak. At ang pulang sigla ay sanhi ng pagsisikip ng dugo sa katawan na pinipilit palabasin ng qi. Hindi magandang bagay kung ang dugo ay naiwan sa katawan. Nagtagumpay ako. Sa wakas nagtagumpay, ginawang gang si qi. Ginawa kong gang qi ang lahat ng totoong qi ng isang martial art. Tuwang-tuwa si Ling Xiao. Bagamat nagtagumpay lamang ito sa paggawa ng isang martial vein sa qi, sa tagumpay na ito, ang susunod na dalawang martial veins ay simple. Naniniwala siya na hanggat pinagsasama-sama niya ang lahat ng zinki ng tatlong martial channel sa gang qi, matagumpay niyang maaabot ang ika-4 na antas ng martial arts. Ni hindi nangangailangan ng anumang panlabas na tulong. Tuwang-tuwa siya dahil ang mga pangarap na dati ay hindi maabot ay naging napakasimple na ngayon. Akala niya noon, hanggat kaya niyang paikliin ang diwa ng buhay na ito makontento na siya. Ngunit ngayon, maaari na siyang magkaroon ng mas mataas na pangarap. Ito ay walang iba kundi ang gawing gang si qi, ito ay isang maliit na simula lamang. Pinigay niya ang kanyang kaliwang kamay, at ito ay isang malambot na hininga, tulad ng singaw pagkatapos kumukulong tubig. Ito ay totoo qi. Pinigay niya ang kanyang kanang kamay, at ito ay isang siksik at maliit na parang buhawi na hininga. Hindi lamang iyon, ang bawat paghinga ay tila isang matalim na talam, na makapangyarihan sa unang tingin. Ito si Gang Qi. Kahit na sina Zin Qi at Gang Qi ay parehong enerhiya na ginawa sa katawan ng tao, magkalayo sila. Dati, sa mga disipulo sa ibaba ng Elite Hall, si Ling Yihang lang ang nakakaintindi ng qi. Ngayon, may isa pang tao, iyon ay, si Ling Xiao. Siya ay nagtataglay ng isang malakas na espiritu, at siya ay tiyak na magniningning sa araw ng taunang kompetisyon. Ang unang Wumai Waki ay naging matagumpay para sa gang, na nagbigay kay Ling Xiao ng mahalagang karanasan. Kaya't nang i-condensang ang pangalawang martial art, naging mas maayos ang proseso. Lumipas pa ang 3 oras. Hindi lamang niya matagumpay na nakondense ang pangalawang martial vein, ngunit ang qi ng unang martial vein ay ganap na na-stabilize. Nang makarating ako sa ikatlong martial art, nagkaroon ako ng isang maliit na problema. Dahil kung matagumpay na gagawing gang ng ikatlong Wumai ang qi, nangangahulugan ito na tatapusin ito sa ika-4 na Wumai. Kaya ang kahirapan ay nadagdagan ng malaki. Nagkataon lang na hindi pa ginagamit ang Xiaoyu Wolf. Hindi dapat maging problema ang gamitin ito para palitan ng ilang gang qi pills. Tiyak na magiging mas madali ang breakthrough sa panahong iyon. Si Ling Xiao ay hindi isang taong gustong maging pinakamahusay. Kung tutuusin, palapit na siya ng palapit sa taunang kompetisyon. Kung ang kanyang lakas ay tumaas ng 1 punto, mas sigurado siya sa pagkuha ng mga ranggo. Ngayon ay wala nang gaanong pakinabang sa pagtatampo ng ulo, ang gang qi pill ay kinakailangan. Ang gang qi pill na ito ay mas mahal kaysa sa breakthrough pill at qi gathering pill, at ito ay karaniwang ginagamit ng mga mandirigma na nag-condensed sa gang qi. Bukod dito, ang mga materyales sa pagpipino ay dapat ding nasa antas 4 o mas mataas,
at ang halimaw na hayop ay may malakas na enerhiya. Nagkataon na mayroon siya ngayon. Sa pag-iisip nito, tumayo siya at lumabas ng practice room. Pero nang lalabas na ako, biglang may pumasok na tanong sa isip ko. Ngayon na matagumpay kong naging gang ang aking chi, ito ang trump card para sa taunang kompetisyon upang makakuha ng magandang ranggo, at hindi ito dapat madaling malantad. May kailangang gawin para pagtakpan ang galit. Sa sandaling naisip niya, tumugon si Sean Wan. Ang larawan ng bundok at ilog ay nagpapakita ng isang listahan, at ang listahan ay isang template na kailangang ipakita sa iba. Mula sa unang wumay hanggang sa ikasyam na wumay. Hindi maiwasan ni Ling Xiao ang makaramdam ng saya. Sa kasong ito, hindi niya kailangang mag-alala na makita ng iba. Sa hindi inaasahan, si Sean Wan ay mayroon pa ring ganoong intimate effect. Pinag-isipan niya ito, at pinili ang Wumai Sons Hong Wugang Ki template. Siya na ngayon ang triple pinnacle ng martial arts, isang mandirigman na may dalawang martial arts chi. Ang lakas na ipinakita sa harap ng mga tagalabas ay mas mababa. Sa ganitong paraan, maraming tao ang maaaring malinlang, at tiyak na magkakaroon ng mahimalang epekto kapag ito ay kritikal. Alamin na sa mundo ng mga mandirigma, napakahirap kayang itago ang lakas ng isang tao. Bagaman maraming martial arts na may nakatagong lakas, hindi ito madaling magsanay, at ang epekto ay napakalimitado. At ang template ng martial artist na kasama ni Sean Wan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi mo kailangang magsanay, kailangan mo lang pumili. Ang gusto ng template na ipakita mo sa mga tagalabas ay ang lakas. At habang ang antas ng mapa ng bundok at ilog ay patuloy na tumataas, ang epekto ng pagtatago ay magiging mas mahusay at mas mahusay. Sa pangkalahatan, lahat sila ay mga mandirigma na maaaring magtago ng lakas sa itaas ng apat na kaharian ni Ling Xiao. Halimbawa, kung siya ngayon ay nasa triple peak strength ng martial arts, hindi makikita ng martial artist sa ibaba ng 7th peak ng martial arts ang tunay na lakas sa likod ng kanyang template. Ito ay higit pa sa sapat. Pagkatapos ayusin ang template, pumunta si Ling Xiao sa medicine hall. Oo nga, hindi talaga namalayan ng tiyuhin sa medicine hall na nakakondensed siya ng chi. Alam mo, ang pinakamasamang lakas ng tiyuhin na ito ay dapat nasa paligid ng Wumai 6th layer. Ni hindi niya ito makita. Tiyak na wala sa mga alagad sa Elite Hall ang nakakakita nito. Walang stock hanggang chi peel, aabutin ng ilang araw para pinuhin ito. Walang problema, tiyuhin, ilang chi peel ang maaaring ipagpalit sa umuungol na lobong ito. Malamang 3 o 4 lang. Alam mo, ang isang gang chi peel ay nagkakahalaga ng 10,000 taels. Okay, tapos may Tito Lau. Kukunin ko ito sa loob ng ilang araw. Alam ni Ling Xiao na walang silbi ang pagkabalisa. Sa annual competition lang daw muna siya makakasali. Sa lakas niya ngayon, hindi malaking problema ang makapasok sa top 5. Pagkatapos umalis sa medicine hall, bumalik si Ling Xiao upang pagsamahin ang kanyang cultivation. Hanggang sa makalipas ang isang araw, natanggap ko ang paunawan ng pagpaparehistro para sa taunang kompetisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alala ang lolo ko kung karapat-dapat ka bang sumali sa taunang kompetisyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyon sa taong ito ay nangangailangan ng isang antas ng umay o mas mataas na antas ng paglilinang. Hindi ko inaasahan na nasa 3 antas ka na ng umay. Martial artist. Tumingin si Hong Chi kay Ling Xiao na may kasabikan. Pinagmasdan niya ang paglaki ng batang ito. Ngayong mas promising na siya, natural na siyang masaya. Huwag kang mag-alala, Lolo, sa pagkakataong ito ay tiyak na makukuha ko ang ranggo. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kung tutuusin, maraming disipulo si Wumai Sons Hong. Hanggat matagumpay silang maging mga alagad ng Elite Hall, sapat na. Hanggat pumasok ka sa Elite Hall, may pag-asa sa hinaharap. Si Hong Chi ay palaging ayaw maglagay ng labis na presyon kay Ling Xiao. Lolo, talagang ayaw kong hindi makuha ang nangungunang 3 sa pagkakataong ito. Inilabas ni Ling Xiao ang kanyang dila, nagmukhang mukha, at tumakbo palayo. Ito ang kanyang mga tunay na iniisip. Si Ling Yizhuo at ang Ling Yihang na iyon ay medyo misteryoso sa kanilang mga lakas. He dare not say na mananalo siya, pero hindi talaga siya takot sa ibang tao.
Medyo nakakahiya kung malakas ang energy mo at maabot mo ang triple pinnacle ng martial arts at hindi mo kayang harapin ang lalaking tulad ni Ling Feng. Mayroong ilang mga disipulo na pumupunta upang mag-sign up para sa taunang kompetisyon. Tinataya na hindi hihigit sa 10,000 ang mga ito, at mayroong libo-libo sa kanila. Nang dumating si Ling Xiao sa opisina ng pagpaparehistro, marami ng tao, at maraming tao ang nakatayo doon na nag-uusap. Bakas sa mukha niya ang mga excited na ekspresyon. Ang taunang kompetisyon ay masasabing pinakamagandang pagkakataon para sa isang mababang antas na Disciple Corp na tumalon sa Dragon Gate. Kung maaari kang makakuha ng isang ranggo sa taunang kompetisyon, pagkatapos ay mayroon kang parehong pagkakataon bilang iyong sariling mga anak. Oy, dahil pinalawak ng pamilya Ling ang kanilang mga tauhan noong nakaraang taon, ang bilang ng mga kalahok sa kompetisyon ngayong taon ay mas marami kaysa sa nakaraan. Maraming tao, ngunit ang mga gantimpala ay mas masagana. Nai-announce na ba ang reward sa publiko? Bakit hindi ko alam? Stupid, si Brother Ming ay isang disipulo ng Tian Kai Hall. This time specially invited judge din siya, kaya natural na alam niya ang reward. Kuya Ming, yung pinsan na genius. Maraming nilapitan si Ling Xiao, at gusto rin niyang malaman kung anong uri ng mga pabuya ang makukuha ng kompetisyon ngayong taon. Kung tutuusin, ito ay tungkol sa kanyang kinabukasan. Ang mga alagad ng Tian Kai Hall sa pangkalahatan ay yaong mga wala pang 20 taong gulang, may cultivation base sa itaas ng triple peak ng martial arts, at may condensed martial arts. Obvious naman na ganyang tao ang kapatid na si Ming. Ang mga alagad ng Elite Hall ay ang mga wala pang 20 taong gulang at nakamit ang antas ng martial arts level 3 pataas. Sa pangkalahatan, ang pinakamasamang disipulo sa Tian Kai Hall ay mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na disipulo sa Jingtian Hall. Gayunpaman, ang mga individual na halimaw ay madalas na lumilitaw sa Elite Hall. Halimbawa, isang lalaking tulad ni Ling Yihang. Brother Ming, anong rewards doon? Magpahangin tayo. Ngumiti ang kapatid na si Ming at nagsabi, sa pagkakataong ito ang taunang kompetisyon ng Elite Hall, sinumang makapasok sa nangungunang 100 ay makakakuha ng 100 Chi Gathering Pills. Kung pasok ka sa top 50, makapasok ka sa ikatlong palapag ng library at pumili ng high-level martial arts. At kumuha ng karagdagang breakthrough pill, isang heart protection pill, at isang pulse protection pill. Para sa mga makapasok sa top 20, bukod pa sa mga naunang reward, maaari nilang dagdagan ang pagkakataong pumili ng high-level martial arts. Ang mga breakthrough pill, heart protecting pill at pulse protecting pill ay magdadagdag ng isang extra. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ng maraming tao ang kanilang pananabik. Masyadong gastador. Ang pagpasok pa lang sa nangungunang 100 ay makakakuha ng 100 Chi Gathering Pills. Mas maganda kung makapasok ka sa top 20, 2 set ng advanced martial arts, 2 set ng pills para sa breakthrough. Oo, ito ay mga kayamanan na hindi pinangarap ng maraming piling bulwagan at walang impluwensyang mga disipulo. Likas na nasa sabik si Ling Xiao nang marinig niya ang mga gantimpala na iyon. Kaya lang iba ang excitement niya sa iba. Pangunahing inaalala niya ang mataas na antas ng martial arts ng pamilya Ling. Siya na may one mountain at river, basta papasok sa ikatlong palapag ng library, may lalabas niya ang lahat ng martial arts doon. Ang limitasyon ng 2 libro ay walang kahulugan sa kanya. Siyempre, napakaganda rin ng gantimpala ng tableta. Pagkatapos ng lahat, ang isang hanay ng 3 mga gamot para sa pambihirang tagumpay ay nangangailangan ng 3,000 tael ng pilak. Ang 100 Chi Gathering Pills ay nangangailangan ng 10,000 tael ng pilak. Hindi bihira ang mga tanga. Huwag kang maingay, pakinggan natin ang patuloy na sasabihin ni Kuya Ming, ano ang mga reward sa pag-abot sa top 10. Upang makuha ang nangungunang 10, maaari kang pumili ng 3 set ng advanced martial arts, at ang pill para sa breakthrough ay tataas sa 3 set. Hindi ito masyadong nakakaakit kay Ling Xiao, ngunit para sa mga ordinaryong disipulo, ang pagdaragdag ng 1 set ng advanced martial arts at 1 set ng medicine pills ay kikita. Sayang naman, 10 tao lang ang pwedeng makapasok sa top 10. Kahit na ano, kailangan kong subukan ito. Oo, kahit reward lang. Kontento ka na ba sa ganito? Talagang hindi ka lumalaki,
sabihin mo, hanggat maaari mong maabot ang nangungunang tatlo, hindi mo lamang makukuha ang lahat ng nakaraang mga gantimpala, ngunit makakuha din ng isa pang nangungunang martial arts, at gantimpalaan ang isang gangchi peel. Hoy! Talagang gantimpalaan ang nangungunang martial arts. At ang gangchi peel na iyon, ang isa ay nagkakahalaga ng 10,000 pilak, tama ba? Dahil sa mga salita ni Senior Brother Ming, napasigaw ang maraming tao sa gulat. Ano ang ibig sabihin ng nangungunang martial arts? Nangangahulugan ito na ang pinakamahusay na martial arts sa mundo. Para sa mga alagad na hindi alam ang transcendent na kaharian o ang transcendent martial arts, ang nangungunang martial arts ang pinakamagandang gantimpala. Para sa gangchi peel, ito ang pinakamahusay na gamot sa yugto ng gangchi na dapat gawin mula sa dugo ng pang-apat na antas na halimaw na hayop, at ang iba pang mga materyales ay idinagdag. Sa ibaba ng ika-6 na antas ng umay, talagang ang pinakamahusay. Bakit gusto ni Ling Xiao ang gangchi peel? Gusto ko lang itong gamitin para makapasok sa ika-4 na antas ng umay. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng ganoong award ang annual competition. Okay, mas mabuti kung mas maraming ganoong bagay. Anyway, pagkatapos masira ang 4 na layer ng umay, magagamit pa rin sila. Kung tungkol sa mga nangungunang martial arts, huwag mag-isa, ito ay tiyak na bihira para sa sinuman. Ang gantimpala para sa pangalawang lugar ay katulad ng sa ikatlong pwesto, ngunit may bonus ng dagdag na chi peel. Saan ang unang lugar? Ang unang lugar ay tiyak na magkakaroon ng malaking sorpresa, tama ba? To be honest, bukod pa sa lahat ng naunang reward, ang first place ay may misteryosong reward, na hindi ko alam. Personal daw itong ihahayag ni Lolo Ling pagdating ng panahon. Ito ay isang suspense. Nagkibit balikat si Senior Brother Ming. Bakit ito? Oo, nakakatakam. Medyo nabaliw ang mga nanunood. Huwag mo silang pag-usapan, medyo makati ang puso ni Ling Xiao. Ang iba pang mga gantimpala ay napakahusay na, at ang mahiwagang gantimpala na ito ay tiyak na hindi masyadong masama. Susunod, ang turn ni Ling Xiao para mag-sign up, umiling siya at itinapon ang kalituhan sa kanyang puso. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa, tuloy-tuloy tayong makibahagi sa taunang kompetisyong ito. Hanggat makukuha mo ang rangkang, natural na malalaman mo kung ano ang reward sa oras na iyon. 9,588. Ito ang number plate na nakuha ni Ling Xiao. No way, late siya dumating dahil sa practice niya, kaya malayo ang rangkang ng smart number plate. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Anyway, magkakaroon sila ng parehong kwalipikasyon para makasali sa knockouts. Ang plate number lang na ito ang nagpagulat kay Ling Xiao. Bagamat huli siyang dumating, talagang natanggap niya ang numerong 9,588. Ipinapakita nito na hindi bababa sa 9,000 tao ang kalahok sa kompetisyon, halos 10,000. Gaya ng nabanggit kanina, parehong may mga paghihigpit sa edad ang mga Elite Hall at ang mga alagad ng Henyo Hall, at dapat wala pa silang 20 taong gulang. Kung sila ay higit sa 20 taong gulang, magkakaroon ng isa pang appointment at hindi na manatili sa bulwagan. Pero kahit ganun, ang dami pa ring tao na medyo nakakagulat. Gayunpaman, karamihan sa mga taong ito ay mga walang kakayahan na mga disipulo, o masasabing sila ay mga mababang antas na disipulo. Dahil ang bilang ng mga piling pinsan ay nanatili sa paligid ng 1,000. Sa madaling salita, ang nangungunang 1,000 lamang ang maaaring maging mga piling pinsan, kung hindi, sila ay masisipa pabalik sa ilalim ng mga disipulo. Mayroong halos 10,000 katao na nakikipagkumpetensya para sa 1,000 na lugar na ito, na hindi mabangis. At kahit na sumali ka sa Elite Hall, kung gusto mong makakuha ng mas mahusay na paggamot, hindi bababa sa kailangan mong i-squeeze sa top 100. Mas matindi pa ang kompetisyon. Kung tungkol sa Tian Kai Hall, ito ay mas nakakatakot. Dahil ang kabuuang bilang ng mga disipulo ng Tian Kai Hall ay 100 lamang. Wala na. Kung ang isang tao ay na-promote sa bulwagan ng henyo, kung gayon ang isang tao ay dapat ipadala pabalik sa Elite Hall. Ito ang malupit na kompetisyon ng survival of the fittest, at walang pagkakataon ng panlilinlang. Sa competitive square, mayroong isang malaking pader na bato na may 200 karatula na nakasabit dito. Ang pangalan ay nakasulat sa karatula.
Ito ang pagraranggo ng Genius Hall, Elite Hall, at mga pang-ibabang disipulo. Pagkatapos ng taunang kompetisyon bawat taon, magbabago ang mga tatak na ito. Hindi lamang ang pagkakasunod-sunod ay magbabago, ngunit ang mga tatak ay maaari ding mabago. Ang taunang kompetisyon ay pangunahing nahahati sa dalawang bahagi. Ang bahagi nito ay isang paligsahan sa pagitan ng Elite Hall at ng mga pang-ibabang disipulo, at ang nangungunang 10 ay sa wakas ay determinado na maging kwalipikadong hamunin ang mga mahuhusay na disipulo. Maglalaban din ang mga alagad ng pinsan ng henyo, at sa wakas ay muling magreranggo. Kaya't ang gantimpala na binanggit ng naunang kapatid na si Ming ay hindi man ang una kung makuha mo ang una sa Elite Hall, ngunit kasama ang una sa mga disipulo ng Genius Hall. Sa dingding na bato, ang karatulang nakasabit sa unang posisyon ay napakakapansin-pansin dahil ito ay gawa sa purong ginto. Ang pangalan sa itaas ay kahanga-hanga, Ling Feifan. Isa sa 4 na anak ng lungsod ng Tianfeng, ang pinakanamumukod-tangi sa mga disipulo ng pamilyang Ling na wala pang 20 taong gulang. Sa tingin ko noong siya ay nasa edad ni Ling Xiao, nakalusot na siya sa ika-4 na antas ng umay. Talagang isang bihirang henyo. Mula nang siya ay naging numero 1 sa leaderboard, walang sino man ang nakakapagpatinag sa kanyang posisyon sa loob ng 3 taon. Ang taong ito ay talagang ang unang henyo ng pamilya Ling. Siyempre, maaaring hindi ito ang taon na ito. Ang pangalawang lugar ay isang tatak na gawa sa pilak, na napakakapansin-pansin din. Isa itong alagad na nagngangalang Ling yun. Ang pangatlong pwesto ay isang tatak na gawa sa tanso, na mas kapansin-pansin din. Ito ay talagang isang batang babae na nagngangalang Ling Shuang. Ang ika-4 hanggang ika-200 na lugar ay lahat ng mga tatak na gawa sa kahoy, at lahat ng mga ito ay pareho ang hitsura. Tiningnan ni Ling Xiao ng malapitan, at ang nangungunang 10 ay kinuha lahat ng mga disipulo ng Tiankai Hall. Ang ika-11 lugar ay si Ling Yihang, ang una sa Elite Hall. Medyo nagulat ito sa kanya. Tila si Ling Yihang ay dapat na lumaban sa mga disipulo ng Tian Saitang ng Privado, kaya siya ay nireranggo dito. Sa pagtingin kay Ling Yizo, na pangalawa sa Elite Hall, direkta siyang nasa likod ng 100, na 101. At si Ling Feng ay 102. Ang Ling Taisho ay 103 ngunit ang ranggo na ito ay mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang nangungunang 5 disipulo sa Elite Hall ay ang lahat ng 3 tuktok ng martial arts. Posible rin ang mga alagad ni Tang. Kasama rin ba ako sa listahan? Noong una ay inakala ni Ling Xiao na imposible para sa kanya na mapabilang sa top 200, ngunit hindi niya inaasahan na nang makita niya ang apelyido, siya talaga iyon. Imposible para sa pamilya ni Ling na magkaroon ng mga duplicate na pangalan, dahil ang mga duplicate na pangalan ay kinakailangan upang baguhin ang kanilang mga pangalan. Kaya tiyak na ito ang kanyang walang alinlangan. Marahil dahil natalo nila sina Ling Chong at Ling Fei, at nakipaglaban kay Ling Tai, kaya ang rangkang ay umabant. Sa pananaw ni Ling Xiao, walang iba kundi ang posibilidad na ito. Ito ay medyo kawili-wili. Kahit na ito ay isang kasiyahan na makapasok sa ika-200 na lugar, ito ay huli pa rin. Sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay tiyak na isang pagkakataon. Pagkatapos mag-sign up, ang huling 2 araw na lang ang natitira bago ang taunang kompetisyon. Pero kahit 2 araw na lang ang natitira, walang gustong mag-aksaya ng oras. Kasama si Ling Xiao, halos lahat ng mga disipulong nag-sign up ay nagsimula ng isang panandaliang pag-urong, umaasang makagawa ng ilang mga tagumpay sa huling 2 araw. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang naipon ng maraming sa taong ito, at ang pambihirang tagumpay ay maaaring umabot sa huling sandali. Kasama ang pahiwatig ng pagmamataas na ibinigay ni Elder Ling ng bukas palad, nagkaroon ito ng malaking epekto sa maraming disipulo. Kahit na dahil sa katigasan ng ulo na ito, ang lakas ng ilang tao ay sumailalim sa isang qualitative change. Hindi lang si Ling Xiao. Sa huling 2 araw, nagsumikap si Ling Xiao na gawing 70% chi ang ikatlong martial vein. Ang huling 10% ay natitira, ngunit walang paraan upang umunlad. Mukhang maghihintay lang tayo hanggang sa mapino ang Gang Chi Pil. Anyway, kahit magsimula ang kompetisyon, aabutin ito ng ilang araw. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa mga alagad na gumawa ng mga tagumpay sa panahon ng kompetisyon.
Ang gabi bago ang taunang kompetisyon. Itinigil ni Ling Xiao ang lahat ng cultivation, ngunit nagplanong matulog ng maayos. Walang mas mahusay kaysa sa pagtulog upang mapunan ang pisikal na fitness. Ang nakakalokang paglilinang ngayon, kailangan talaga ng magandang pahinga. Ngayon ang Ziyang Yun Step Huajiao ay sinanay sa ikatlong antas. Ang Niu Magong Ning Xia ay nalinang din sa ikatlong antas. Ang pangunawa ni Ling Xiao sa dalawang martial arts na ito ay palalim din ng palalim. Natuklasan niya na ang Niu Magong ay talagang isang espesyal na uri ng inner gang mental method na maaaring magamit upang ipakita ang lahat ng martial arts na nilamon at gawin ang martial arts na ito na makagawa ng mga qualitative na pagbabago. Halimbawa, ang Meteor Feast ay magiging Niu Magong Meteor Feast. Ang 100-step flying sword technique ay magiging Niu Magong 100-step Evil Chi Sword. Dagdag pa rito, mayroong Niu Magong Bao Qiju, Niu Magong Return Chi Ju, Niu Magong Red Sun Sickness, Niu Magong Manyu Shoki Jin, at iba pa. Kailangan lamang na itaas ang antas ng Niu Magong Condensation. Ang martial arts power na ito ay natural na tataas kasama nito, at hindi na kailangang magsanay ng espesyal. Ang parehong martial arts, na ipinapakita sa kanyang mga kamay, ay magkakaroon ng magkakaibang kapangyarihan. Ito ang kanyang pinakamalaking pag-asa sa tagumpay. Actually, kahit hindi siya gumamit ng chi para harapin ang General Martial Arts Triple Martial Artist, hindi niya kailangang matakot. Bukas ay ang kapanganakan ng isang bagong alamat. Tumingin si Ling Xiao sa liwanag ng buwan sa labas ng bahay, huminga ng malalim, at pumikit. Kasabay nito, sa isang patio ng pangunahing tirahan ng pamilya Ling. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang lalaking nakasuot ng puting damit ay parang nyebe, isang mahabang espada ang gumagalaw kasabay ng hangin, isang espada ang tumusok, at ang malaking bato sa di kalayuan ay nahati at naging alikabok. Ang espada ay kasing lakas ng kuryente. Kung ang espadang ito ay tumusok sa Xiaoyu Wolf na dumanas ng malaking pagkawala sa mga anak ng pamilyang Li, kung gayon ang Xiaoyu Wolf ay masasaktan din. Tila isang simpleng espada, ngunit kasing lakas ito ng Gale Sword ni Li Xingyun. Masasabing halos hindi magagapi ang espadang ito sa harap ng triple martial artist. Fenger, naunawaan mo na ngayon ang tunay na kahulugan ng Sword of Willow with the Wind, at hindi ka walang kabuluhan bilang iyong ama. Siya ay buong tapang na humingi ng advanced na swordsmanship na ito para sa iyo. Napakakaunting mga tao ang natutong maglinang sa ikasampung antas ng kapangyarihan. Proud ka sa sarili mo. Nakatayo ng ilang metro ang layo mula sa binata, ay isang middle-aged martial artist sa edad na 30s. Nang makita ang pagiging espada ng binata, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang binata ay si Ling Feng, ang ikatlong ranggo na disipulo ng Elite Hall, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang kanyang ama. Higit pa dyan, malapit nang mauunawaan ng anak ko ang kakayahan ng gawing gang si Chi. Kung makakalusot siya sa labanan, kung gayon kahit na si Ling Yihang iyon, hindi ko ito seseryosohin. Nakangiting sabi ni Ling Feng. Ling Yihang, huwag na nating banggitin, ngunit ang batang iyon na nagngangalang Ling Xiao, madali mo siyang matatalo. Sabi ng middle-aged na lalaki. Ling Xiao, yung munting pulubi, iniisip ba talaga ng ama na ilalagay siya ng kanyang anak sa kanyang mga mata? Sinabi ni Ling Feng ng masama, ang layunin ng anak ko sa pagkakataong ito ay mapabilang sa nangungunang 10 sa rangkang ng Shek-Tek. Ano ba Ling Xiao? Hahaha, maganda ang sinabi ko, pero nahulog ako sa tatay ko. Kung sinasabing si Ling Feng ay talagang may bakas ng takot para kay Ling Xiao noong siya ay nag-sign up noon, kung gayon kapag siya ay lubusan ng nalinang ang Sword of Willow with the Wind, hanggang sa mahusay na tagumpay ngayon, hindi na niya kinukuha si Ling Xiao sa kanyang mga mata. Ang isa pang bahagi ng pamilya Ling, sa isang kahoy na kubo. Pawis na pawis si Ling Yizo. Bakas sa maningning niyang mga mata ang pananabik. May lalaking nakaupo sa bintana, nakangiti sa kanya. Yizo, hindi ko inasahan na mag-condense ka ng malakas na enerhiya bago magsimula ang malaking kompetisyon. Sa Elite Hall na ito, maliban kay Ling Yihang, walang ibang kalaban. Fan Ling, huwag mong tawaging ganoon kalapit. Wala akong kinalaman sa iyo.
At huwag mong kalimutan, sa pagkakataong ito ang kompetisyon, ang nangungunang 10 sa Elite Hall ay kwalipikadong hamanin ang mga alagad ng henyo, kapag ang darating ang panahon, huwag kang magpapatalo. Ibigay mo na lang sa akin. Ang nakaupo sa windowsill ay si Ling Feifan, isa sa 4 na anak ng Tianfeng City, at ang karapat-dapat na unang henyo ng Hall of Geniuses. Hahaha, naghihintay ako. Tumawa si Ling Feifan at tumayo, na may malalim na tingin, marahil ang tanging makakatalo sa akin ay ikaw. Sino ang gumawa sa akin na gusto kita? Huwag masyadong ipagmalaki, siguradong si Ling Yihang ang pinakamalaking banta mo sa pagkakataong ito. Well, ang batang yun Ling Yihang ay talagang magaling. Hindi ako magdududa na top 3 siya, pero gusto kong talunin ako, hehe, maaga pa. Bahagyang ngumiti si Ling Feifan. Mukhang nakagawa ka ng napakadetalyadong pagsisiyasat kay Ling Yihang, ngunit may isa pang tao, maaaring magulat ka. Lumitaw si Ling Xiao sa isip ni Ling Yizo. Sino? Tanong ni Ling Yihang. Pagkatapos ng kompetisyon, malalaman mo na ang taong ito ay maaaring maging isang malakas na katunggali sa iyo, sa akin, at kay Ling Yihang. Nako, hindi ko inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Yizu sa taong ito. Lalo akong nagiging interesado. Okay, balik tayo. Yizo, halika na, basta makapasok ka sa top 10 nanograms Elite Hall, makakasali ka sa kompetisyon ng Tiankai Hall. Pagkatapos sabihin ito, bahagyang gumalaw ang figure ni Ling Fei, at ang tao ay nawala sa kalangitan sa gabi. Ang pamilya Ling, ang mansyon ng Jiuya. Marangya at mayaman dito. Napakalungkot ng mukha ni Ling Jiu sa oras na ito. Shanger, alam kong wala kang pag-asa, ngunit sa pagkakataong ito kailangan ko ring makapasok sa top 50, kung hindi, hindi ko hihilingin ito o yun para sa akin sa hinaharap. Ama, hindi lang ako makapasok sa top 50, kundi kukunin din ang watawat ng sakripisyo ng Ling Xiao. Kinagat ni Ling Chong ang kanyang mga ngipin. Hindi siya pinansin ni Ling Jiu, ngunit tumingin kay Ling Taisho at sinabing, Taisho, ang huling beses na nakaligtaan at natalo ka kay Ling Xiao, iyon ay dahil masyado kang mayabang, sariling lugar, ibalik mo mag-isa. Nakikita ko, Jiuya. Kinagat ni Ling Tai ang kanyang mga ngipin at sinabing, basta makilala ko si Ling Xiao hahayaan ko siyang matikman kung ano ang pakiramdam ng hiyain ako. Sa araw ng pagpaparehistro, ang kanyang, giant palms, ay hindi pa nalilinang sa 100% kapangyarihan, ngunit ngayon, sa lakas ng droga, naabot niya ang antas na iyon. Hindi lang para makapasok sa top 10, pero higit sa lahat, ang gumawa ng kahihiyan. Sa isang lihim na silid ng pagsasanay, biglang idinilat ni Ling Yihang ang kanyang mga mata. Breakthrough. Sa wakas nakalusot din. Ang ika-4 na layer ng wumay, si Ling Yihang ay talagang nakalusot sa ika-4 na layer ng wumay sa isang kritikal na oras. Malaki ang naitulong sa kanya ng katigasan ng ulo ni Ling Xiaotian, ang matanda. Ling Feihua. Iyong number 1 na posisyon, oras na para magbago. Sa mga disipulo sa buong Genius Hall at Elite Hall, si Ling Feifan na lang ang nakikita ni Ling Yihang. Ang ibang tao, wala na siyang pakialam dito. Ito ay nakatakdang maging isang gabing hindi mapakali. Hindi mabilang na mga anak ng pamilyang Ling ang naghahanda, lihim na naghahanda para sa perpektong pagkakataon para tumalon si Carp sa Dragon Gate. Ang mga matatandang miyembro ng pamilya Ling ay binibigyang pansin din ang lahat ng ito. Ang gusto nila ay ang ganitong epekto. Sa ganitong kapaligiran lamang maisilang ang pinakamahusay na disipulo. Ang busina ng labanan ay tunog na. Ang mga magigiting na sundalo ay humahasa ng kanilang mga espada. Maaga kinaumagahan. Sa Athletic Square, hindi pa man lubusang nagliliwanag ang langit, marami na ang nagkukumpulan dito. May mga disipulo ng pamilya Ling na nasa sabik at hindi nakatulog ng maayos sa buong gabi, at may mga nasa gitna at matataas na antas sa pamilya Ling na dumating upang ihanda ang venue sa madaling araw. Sa halip ay dumating si Ling Xiao ng huli. Ang sarap ng tulog niya kagabi. Pagdating nito sa plaza, maliwanag na ang langit, at nalaman niyang naroroon na ang lahat ng nangungunang 10 disipulo sa Elite Hall. Ang lahat ng mga disipulo pagkatapos ng ika-10 pwesto sa Tiankai Hall ay dumating dito. Ngunit ang mga taong ito ay may isang layunin lamang, at iyon ay si Ling Yihang, at higit sa isang Ling Yizo. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata,
Ang dalawang lalaking ito lang ang maaaring magdulot ng pananakot sa kanila. Humikab si Ling Xiao at sumandal sa pader na bato para pagmasdan ang sitwasyon ng buong arena. Marahil ay may 12-dosenang mga istasyon ng kompetisyon. Hindi niya maingat na binilang ang mga ito, ngunit napakaraming kalahok, at kailangan ang mga paligsahan na ito. Lalo na sa knockout stage, halos 10,000 katao ang maghaharap. Kung wala ang ganitong platform ng kompetisyon, hindi ko alam kung kailan ito ikukumpara. Ang platform ng kompetisyon ay lahat ay binuo gamit ang mga espesyal na materyales. Maliban kung ito ay may chi at ang kapangyarihan ng paggalaw ay masyadong malakas, ito ay talagang malabong masira. Ang tinatawag na knockout ay talagang piliin ang nangungunang 10 kabilang sa Elite Hall at ang mga nasa ibabang disipulo. Pagkatapos ang 10 ito ay makihalubilo sa 100 disipulo ng Tian Kai Hall para sa isang tunay na malaking laban. Ang dahilan ay napakasimple. Ang mga disipulo ng Tian Kai Hall ay masyadong malakas, at karamihan sa mga disipulo sa Elite Hall at ang mas mababang antas ng mga disipulo ay hindi sapat upang manood. Masyadong sayang ang oras ng magaling na pinsan kung magkakahalo silang lahat. Tiningnan ni Ling Xiao ang 12-dosenang mahuhusay na pinsan. Oo naman, lahat ng martial arts triple peak strengths, at lahat sila ay may condensed aura. Kaya lang iba ang degree ng condensed spirit. Ang pinakamasama, pinakondensed lang ang unang martial art na 20% chi. Ang pinakamalakas ay nakapag-condensed na sa ikatlong martial art na 50% chi. Siyempre, ito ay dahil si Ling Feifei at ang iba pa ay hindi pa naruroon sa ngayon, kung hindi man ay tinatansya na ang lakas ng mga taong ito ay magiging mas nakakatakot. Karamihan sa mga disipulo ng Tian Kai Hall ay tila napaka-relax. Kung tutuusin, kakaunti ang mga tao sa Elite Hall at ang mga pang-ibabang disipulo na maaaring magdulot ng banta sa kanila. Sa oras na ito, nagbibigay sila ng mga payo, at tinatalakay nila ang mga merito ng Elite Hall at ang mababang antas ng mga disipulo. Narinig ko sa aming Hall Master na maganda ang kalidad ng mga disipulo sa Elite Hall na ito. Tinatayang 5 o 6 na tao ang magiging banta sa mga alagad ng ating Genius Hall. Si Ling Yihang at Ling Yizo ay sa palagay ko rin, at ang iba ay hindi dapat banggitin. Oo, ang lalaking iyon na si Ling Yihang ay matagal nang nirerango sa pang-11 sa rangkang ng Shek-Tek. Natalo na niya ang maraming mga disipulo ng aming henyo na bulwagan ng sunod-sunod, at maaaring magdulot pa ng banta kay Master Extraordinary. Ha? Ano si Ling Yihang? Si Master Extraordinary ay matatalo ko lang. Biglang umalangaw-ngaw ang isang magaspang na boses, at isang tao ang direktang tumalon papunta sa entablado ng audience mula sa layong 10-10 metro. Ling Zon. Siya ang ika-4 na Ling Zon sa Tian Kai Hall. Masyado talagang exciting ang pagdating ng taong ito. Bukod pa rito, sikat na sikat siya, kaya nagdulot ito ng isang alon ng kaguluhan sa karamihan. Tiningnan din ni Ling Xiao itong si Ling Zon. Siya ay halos 2 metro ang taas, ang kanyang katawan ay napakalakas, ang kanyang buong katawan ay tila puno ng nakakatakot na kapangyarihan, at ang kanyang mga kalamnan ay sadyang nakakatakot. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay mga pagpapakita. Nang suriin ni Ling Xiao ang lalaking ito kasama si Sean Wan, napakunot ang noo nito. Ito talaga ang pang-4 na martial channel, at ang Gang Chi ay nakondensed sa antas na 70% ng ikatlong martial channel. Ito ay karapat-dapat na maging pang-4 sa Hall of Geniuses. Hindi mapigilan ni Ling Xiao na makaramdam ng kaunting kaba. Ganito na ang 4th place, ano kaya ang mangyayari sa top 3? Alam niyang nakakatakot ang mga disipulo ng Tian Kai Hall, ngunit nang lumitaw si Ling Zon, medyo nagulat pa rin siya. Sa ilalim ng 4 na Young Masters, may mga tao tulad ni Ling Yun, Ling Shuang, at Ling Zon. Dapat sabihin na nasa level sila ng Quasi Boys. Ang magiging anak, sayang, hindi tayo maabot ng magiging anak, lalo pa ang ika-4 na anak ng Tianfeng City. Hindi pa dumarating sina Ling Feifan, Ling Yun at Ling Shuang. Sa palagay ko hindi sila masyadong interesado sa labanan sa Elite Hall na ito. Oo, ibig sabihin, mas masigla ang labanan na ito, kung hindi, sa kanyang katayuan, hindi na kailangang sumama. Si Ling Yihang, na nakaupo sa isang pier ng bato at kumakain, ay bahagyang tumingin kay Ling Zon, ngunit hindi makita ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Nakayuko pa rin para kainin ang sarili niyang mga gamit. Medyo pangit ang mukha ni Ling Yizo. Si Ling Feng at Ling Taisho ay may mas malungkot na mukha. Sa harap ng bullying battle na ito, wala silang posibilidad na manalo kahit kaunti. Pinisil ni Ling Xiao ang kanyang kamao. Kung mas malakas ang kalaban, mas kawili-wili ito. Sa totoo lang, hindi pa siya lumaban ng buong lakas mula noong taglay niya ang Wan Mountain at River. Matapos maunawaan ang Flying Cloud Step Huajiao at New Magong Condensation, hindi pa talaga ako naglaro laban sa mga tao. Ang pakikitungo kay Ling Taisho ay pag-iwas lamang. Gusto kong magseryoso, kahit ako takot sa sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko bago masira ang 4 na layer ng martial arts. Okay, tahimik lahat. Ang taunang knockout sa kompetisyon ay magsisimula na sa lalong madaling panahon, at kami ang magpapasya sa nangungunang 10 mula sa 10,000 mga elite hall at sa pinakamababang mga disipulo. Isang tinig na puno ng kamahalan at dominante ang narinig. Ang taong ito ay dapat ang senior executive ng pamilya Ling na namumuno sa elite hall, ngunit hindi talaga siya kilala ni Ling Xiao. Sa simula ng kompetisyon, tahimik ang lahat. Talagang isang napakalupit na kompetisyon ang maghalal ng 10 tao sa 10,000 tao. Siyempre, kahit hindi ka makapasok sa top 10, basta makapasok ka sa loob ng 1,000 sa rangkang, pwede kang manatili sa elite hall. Kaya kahit gaano pa karami ang mga alagad na kalahok sa kompetisyon, iba-iba ang layunin at layunin ng bawat isa. Ang ilang mga tao ay nais lamang na maging sa loob ng 1,000. Ang ilang mga tao ay gustong makuha ang mga ranggo sa elite hall. May mga taong gustong makapasok sa Hall of Geniuses sa pamamagitan ng kompetisyong ito. Ngayon, magsisimula ang unang round ng laro, bigyang pansin ang mga numero, at pagkatapos ay pumasok sa kaukulang platform ng kompetisyon. Kung hindi ito lilito sa loob ng tinukoy na oras, ito ay ituturing na sumuko. Ang paraan ng laro ay talagang napakasimple, isang laro ang tutukoy sa mananalo. 2x2 tunggalian, aalis ang matatalo at mananatili ang nanalo. Hindi magbabago ang laro hanggat wala pang 1,000 katao. Ayon sa ranggo sa pader na bato, ang 1,000 tao na ito ay hahatiin sa 10 grupo, at ang 10 grupong ito ay isasaayos sa zigzag na paraan. Halimbawa, ang unang ranggo na Ling Yihang ay ang unang grupo, at ang pangalawang ranggo na si Ling Yizo ay ang pangalawang grupo, at iba pa, ang ika-20 ranggo na disipulo ay ilalagay sa ika-10 grupo. Ang mga benepisyo ng paggawa nito ay halata. Pinahihintulutan nito ang malalakas na disipulo na manatili hanggat maaari hanggang sa wakas at hindi magkikita ng maaga. Ang 10 grupong ito, bawat isa ay may 100 tao, sa kalaunan ay magpapasya ng 1 tao na umabant sa final. Iyon ay ang pagsali sa isang tunggalian kasama ang alagad ng pinsang henyo. Ngunit iyon ay dapat pagkatapos ng 1,000 tao ang natitira. Sa ngayon, 10,000 ang mga tao, maliban sa nangungunang 10 seeded na manlalaro na hindi kailangang lumahok, ang iba ay sunod-sunod na maglalaro. 10,000 mga knockout matches, binibigyang pansin ng madla ang mga focus figure na iyon. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, kung matalo ka ng 2 magkasunod na laro, automatiko kang matatanggal. Kung matalo ka ng higit sa 10 laro, automatiko kang matatanggal. Kaya kung matalo ka ng 1 laro, may chance ka pa, pero kung natalo ka ng 10 laro ng pinagsama-sama, matatanggal ka pa rin. Kung maaari kang manalo ng 100 laro sa isang hilera, automatiko kang mapopromote sa 1,000 player roster. Ang panuntunang ito ay nakalista ng hiwalay, pangunahin upang protektahan ang ilang nangungunang mga disipulo na biglang lumitaw. Ang pagkapanalo ng 100 sunod-sunod na laro ay sapat na upang patunayan ang kanilang lakas. Hindi na kailangang patuloy na lumahok sa gayong malaking pag-aalis, dahil iyon ay seryosong makakaubos ng pisikal na lakas. Kaya ang pangkalahatang madla ay higit na nag-aalala tungkol sa mga taong ito na maaaring gumawa ng sunod-sunod na panalong. Sa simula ng laro, ang listahan ng mga laban ay random na pinili, iyon ay, bago magsimula ang laro, walang nakakaalam kung sino ang kanilang kalaban. Maraming tao ang lihim na umaasa na hindi makatagpo ang nangungunang 200 sa ranggo ng Shek Kick, kung hindi man ay mas malaki ang posibilidad na matalo.
Sa simula ng kompetisyon, ang mga manunood ay madalas na ang pinaka-nag-aalala tungkol sa ika-20 hanggang ika-30 elite na pinsan. Pagkatapos ng lahat, kung ang nangungunang 10 ay hindi sumali sa kompetisyon, maaari silang manalo ng sunod-sunod na panalong sa huli. Gayunpaman, pagkatapos ng 20 laro, mayroon lamang 2 tao na nagpapanatili ng sunod-sunod na panalong sa ngayon. Isa sa kanila ay si Ling Ziran, ika-20 na ranggo. Masasabing sobrang swabe ang kanyang laban, halos lahat ng kalaban ay natalo niya sa isang galaw, at wala nang paraan para lumaban pa. Ang mga referee ng taunang kompetisyong ito ay hindi mga ordinaryong tao. Lahat sila ay Panginoon ng pamilya Ling, at sila rin ay mga eksperto na namuno sa maraming malalaking kompetisyon. Napakatumpak ng kanilang paningin. Kung sino ang mananalo at matalo ay madalas na makikita sa isang iglap. Kaya minsan, hindi naman talaga kailangang magtagal ang laban, akala nila halos tapos na, titigil na sila. Masyadong malakas si Ling Ziran, hindi ko alam kung may pagkakataon akong maabot ang top 10 sa pagkakataong ito. Posible talaga, baka hindi mo pa alam, minsang hinamon ni Ling Ziran ang isang tao sa top 10 ng pribado, at nanalo siya. No wonder sobrang galing. Ngunit sino ang isa pa upang manalo ng isang streak? Bakit hindi mo nakita? Ang taong iyon, narinig ko na si Ling Xiao. Kamakailan, siya ay tulad ng kometa na figure sa mga nasa ilalim na disipulo, ngunit nanalo siya ng 20 sunod-sunod na laro, na kamangha-mangha. Oo, ang nanalo ng 20 sunod-sunod na laro ay si Ling Ziran, na inaasahang hamanin ang nangungunang 10. Ang isa pa ay si Ling Xiao, isang tunay na maitim na kabayo. Siya na naman. Tara na at tingnan natin ang excitement. Ano kaya ang galing ng lalaking ito? Kung makaharap mo ito sa hinaharap, mangyaring mag-ingat. Pumunta ka. Bagamat maraming laro ang sabay-sabay na nilalaro, sina Ling Ziran at Ling Xiao lang ang talagang nakakuha ng atensyon. Dahil silang dalawa na lang ang natitira na posibleng tumama sa 100 game winning streak. Ang ika-21 round, numero. Lumiwanag ang figure ni Ling Xiao, at ang tao ay lumitaw na sa entablado ng martial arts. Hindi niya sinasadyang itago ang kanyang katayuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumalat, at maraming tao ang nakakaalam na siya ay may natitirang pisikal na fitness at hindi maaaring itago. Ang kalaban ay isa lamang martial artist na may double pinnacle ng martial arts, kaharap si Ling Xiao, ang kanyang momentum ay mahina na ng 3 puntos. Malakas na kamao. Umuungol ang kalaban, na parang pinapalakas ang sarili. Gumamit siya ng middle-level boxing technique, na medyo malakas, ngunit hindi ito sapat para harapin si Ling Xiao. Bumaba. Isang mahinang hakbang pasulong si Ling Xiao, at pagkatapos, tulad ng isang toro na umaatake, ang kanyang mga kamao ay naging dobleng sungay. Pinasabog lang ang kalaban sa audience. Oy, ang ganda niyan, tama ba? Oo, napakalakas ng basic martial arts. Pero bakit napakalakas? Hindi, 9,588 won, 21 sunod-sunod na panalo. Nagulat ang mga mata ng mga referee, hindi lang dahil nanalo si Ling Xiao ng 21 sunod-sunod na laro. Higit sa lahat, sa 21 larong ito, natalo ni Ling Xiao ang kanyang kalaban sa isang galaw. Ang mas nakakatakot pa dito ay gumamit talaga siya ng basic martial arts skills. Maglalakas loob siyang gamitin ang kanyang mahusay na lakas kapag nakikipag-ugnayan sa mga kalaban ni Wu Mei Duozhong. Huwag sisihin ang iba sa pagsasabi nito, ang susi ay hindi malaman kung nagkataon lang, talagang maganda ang swerte ni Ling Xiao sa 21 larong ito, at ang pinakamalakas ay ang Wu Mei Duo. Ang mga hindi nakikita ang kapangyarihan ni Ling Xiao ay natural na makakahanap ng iba't ibang dahilan para sur-on siya. Numero. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula muli ang 22nd round. Ang kalaban sa larong ito ay kalaban pa rin ng double pinnacle ng martial arts. Kaya halos hindi nag-alinlangan si Ling Xiao. Matapos sumigaw ang referee, nagkusa siyang umatake. Napakalakas pa rin. Isang pakulo lang. Napatalsik pa rin ang kalaban sa platform ng kompetisyon. Ito ay hindi na siya ay walang awa. Ito ang pangunahing panuntunan. Kapag ang kalaban ay natumba o ang kalaban ay umamin ng pagkatalo, ang laban ay tunay na matatapos. Sa madaling salita, kahit na ang hukom ay gumawa ng isang paghatol,
ito ay isang sanggunian lamang. Kung hindi sumasang-ayon ang kalahok, magpapatuloy ang paligsahan. Para makaiwas sa gulo, nagpakawala lang siya ng suntok. Gayunpaman, wala sa mga alagad na natalo niya sa entablado ng martial arts ang malubhang na sugatan. Ngayon, siya ay napakahusay sa kontrol ng lakas. Hindi maganda, good luck lang, pero ang kalaban ay nasa dual martial arts pa rin, kaya hindi ka makakasama ng pangatlong martial arts. Nang makita ang masiglang mga tao, mayroon pa ring hindi kumbinsido. Hindi, 9,588 won, 22 magkakasunod na panalo. Tila manhid din ng konti ang referee, at imbes na ang naunang pagkabigla, mechanically na lang niyang ibinalita ang resulta. Gayunpaman, ang ikinagalit ng mga naghihintay na makita ang mga biro ni Ling Xiao ay nasa susunod na 10 laro, hindi pa rin nakatagpo ni Ling Xiao ang isang triple martial artist. Kung tutuusin, napakaraming tao, at karamihan sa kanila ay mga martial artist na may pangalawang layer ng martial arts, na may katuturan. Ang panalo sa 9,588, 32 magkasunod na panalo. Kapatid na Ziran, napakaswerte din ng kapwa Ling Xiao na ito, nakatagpo ka ng 2 martial arts triple martial artists, ngunit wala pa siyang nakatagpo sa kanila. Sa labas ng court, mas marami ang nag-take advantage sa interval para panoorin ang excitement. Dalawa sa kanila, si Ling Ziran, na napanatili ang sunod-sunod na panalong, at si Ling Yu, na natalo ng 2 laro sa ngayon. Si Ling Yu ang nagsalita. Ang galing talaga ng babaeng ito manligaw ng mga lalaki. Nakipag-ugnay kay Ling Ziran sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, Sister Yu, hanggat may pagkakataon akong makilala si Ling Xiao, tiyak na lilinisin ko siya para sa iyo. Malamig na sinabi ni Ling Ziran, gayunpaman, mas swerte ang taong ito. Kung makakatagpo siya ng 3 martial artist na magkakasunod, baka direkta siyang maalis. Baka wala na akong pagkakataon para turuan siya. Malinaw, minisyon ni Ling Ziran si Ling Xiao. Bagamat alam niyang natalo ni Ling Xiao si Ling Taisho sa pamamagitan ng lansihin, maraming tao ang nag-isip na ang labanan ay isang aksidente lamang. Sinasabi pa nga ng ilang tao na sadyang nagpakita ng kahinaan si Ling Taisho sa pamamagitan ng pagpapanggap na baboy at tigre para sa taunang kompetisyon. Numero. Ling Ho yan. Ling Ho, ika-140 na pwesto sa Elite Hall may triple repair base, ngayon ay may magandang palabas na. Nang makaramdam ng pagkabagot si Ling Ziran at babalik na sana at hintayin na lumitaw ang kanyang kalaban, sa wakas ay nagbago ang sitwasyon. Ling Ho, kumuha ng leksyon mula sa nagpapanggap na iyon. Oo, masyadong talamak ang batang iyon. Ginamit ni Ling Xiao ang pangunahing martial arts upang iligtas si Xin Shi, ngunit hindi niya inaasahan na magkukunwering pinipilit siya ng mga taong ito. Mali talaga ito, pero obviously, marami na ang hindi natutuwa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na pulubi ay biglang naging isang tao ng mundo, at maraming tao ang hindi balanse sa kanilang mga puso. Ling Xiao, nakita ko ang iyong anak na hindi kasiya siya sa iyong paningin. Iyong winning streak, tatapusin ko na. Ling Hu ay katulad ng kanyang pangalan. Siya ay mas malakas, na may taas na mga 1.9 metro, na hindi gaanong mas masahol kaysa kay Ling Zon. At maskulado ang katawan. Nakatayo sa tapat ni Ling Xiao, hindi siya mukhang isang 15 o 16 na taong gulang na bata, ngunit isang tiyuhin. Hindi na niya kailangan pang kumilos, nakatayo lang roon, ang aura ni Wumai Triple ay sapat na para gawing dobleng panginginig ang mga mandirigma sa ibaba ng Wumai. Halika! Hindi lumalabas sa bibig ang lakas. Tumayo roon si Ling Xiao at ikanawit ang kanyang kawit. Ang isang maliit na martial artist na may 3 martial arts ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya ngayon. Mayabang. Susunod, kung maglakas loob kang gumamit ng basic martial arts, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ito kalakas. Tiger Punch. Umungol si Ling Hu at sumugod kay Ling Xiao, ang kanyang katawan ay naging isang mabangis na tigre, na may napakagandang momentum. Bagamat isa rin itong intermediate martial arts, mas malakas ito kaysa sa intermediate martial arts na nakatagpo noon ni Ling Xiao. Habang ang nagngangalit na enerhiya ay pumutok, ang suntok ni Ling Hu ay naipatupad na ang lakas nito sa sukdulan nito. Ang bilis at instant explosive power ay sobrang nakakatakot.
No wonder may tiwala ka na tapusin ang winning streak ko. Ang lakas talaga ng suntok na ito. Tinatayang ang mga ordinaryong martial artist sa triple peak ng martial arts ay hindi maglalakas loob na harapin ka ng direkta. Sa harap ng pag-atake, naroon si Ling Xiao upang gumawa ng pag-atake habang nagsasalita pa rin. Ngunit ang pakikipagkita sa akin ay nakatadhana na maging iyong trahedya, ituloy natin. Napakatalino. Bumagsak ang boses. Muling nanumpa si Ling Xiao. Ang parang ay isang tunggalian sa pagitan ng isang tigre at isang toro. Matapang ang batang ito, ha? Sa pagharap sa mabangis na tiger boxing ni Ling Ho, gumagamit pa rin siya ng basic martial arts para maging napakalakas. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Boom! Ito ay tiyak na isang banggaan sa pagitan ng kapangyarihan at kapangyarihan. Isang figure ang direktang lumipad palabas, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Ang matibay na katawan ni Ling Ho ay tumitimbang ng humigit kumulang 180 kilo, at agad siyang pumunta sa likod ng patag na sand geese na pose, nakahiga sa lupa, dumudugo ang dugo sa kanyang ilong. Dalawang ngipin sa harapan ang natanggal din. Paano ito posible? Nalaglag ang panga ng lahat ng tao sa paligid. Hindi, 9,588 won, 33 magkakasunod na panalo. Nang ipahayag ng referee ang resulta, naalala ito ng maraming tao. Masyadong halimaw ito. Isa pang trick. Basic martial arts na naman. 33 magkakasunod na tagumpay. Maraming tao na hindi minamaliit si Ling Xiao ang biglang nagtikom ng kanilang mga bibig. Napakasakit ng mga mukha nila na bugbugin. Hindi ba ibig sabihin na hindi nang ahas si Ling Xiao na harapin ang umay triple martial artist na may malakas na kapangyarihan? Bilang isang resulta, hindi lamang nila ito ginawa, ngunit sila rin ay nanalo sa isang galaw. Pumunta ka. Umalis si Ling Ziren na may malungkot na mukha. Ngayon ay gusto lang niyang makilala si Ling Xiao ng mabilis, at pagkatapos ay turuan si Ling Xiao mismo, kung hindi, ang reputasyon ni Ling Xiao ay halos hihigit sa kanya. Brother Ziren, hindi madaling pakitunguhan ang Ling Xiao na iyon, natatakot kaming hindi kami manalo. Nang sabihin ni Ling Yu ang mga salitang ito, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang bibig, na malinaw na nagdudulot ng hindi pagkakasundo. Huwag kang mag-alala, na ang Ling Ho ay nasa ika-140 lamang, at natuto lamang ng intermediate martial arts, ngunit ako ay nasa ika-20 na pwesto, at natuto ako ng advanced na martial arts. Talagang inis si Ling Ziren. Lalaki. Kahit 15 o 16 na taong gulang lang ang lalaki, ayaw niyang sabihin ng magandang babae na mas magaling ang lalaki kaysa sa sarili niya. Higit pa rito, hindi talaga napagtanto ni Ling Ziren kung gaano kahusay si Ling Xiao. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Ling Xiao na manalo ng isang sunod-sunod na streak ay dahil masyadong mahina ang kanyang kalaban. Ngumiti si Ling Yu at sinabi, "Okay, Kuya Ziren, huwag kang magalit, ipagpatuloy muna natin ang sarili nating laro, laging may pagkakataon na magkita." Parami ng paraming tao ang nagbibigay pansin kay Ling Xiao. 34 na magkakasunod na tagumpay. 45 magkakasunod na tagumpay. 60 sunod-sunod na tagumpay. 70 sunod-sunod na tagumpay. Himala. Talagang isang himala. Gulat na gulat ang mga referee. Hanggang sa 90th round, dahil maraming mga alagad na may mahinang lakas ang naalis, ang natitira ay karaniwang ang martial arts triple martial artist. Sa loob ng mahabang panahon, nakatagpo ni Ling Xiao ang 10 martial arts triple warriors na magkakasunod, at lahat sila ay nanalo sa isang madaling hakbang. At saka, ginagamit ko pa rin ang basic martial arts. Marahil ito ay pinasigla ni Ling Xiao. Biglang naging mabangis si Ling Ziren nang magsimula siya. Kaya't pagsapit ng 90th round, karamihan sa mga disipulo ay voluntaryong sumuko pagkatapos umakyat sa entablado, kaya mas madaling nanalo si Ling Ziren. Parehong nanalo ng 70 sunod-sunod na laro. So far, hindi ko pa na-encounter. Ayon sa opinyon ng referee team, ayoko talagang magkita ang 2 taong ito. Dahil sila ang pinakamagaling sa 10,000 tao, kung matagumpay silang makapasok sa susunod na round na may 100 magkakasunod na tagumpay, kung gayon ito ay isang magandang bagay. Sa pagitan ng mga pagkain, sina Ling Xiao at Ling Ziren ang pinakapinag-usapan.
Brother, si Ling Xiao ay palaging gumagamit ng basic martial arts para talunin ang kalaban, at siya ay malinis. Ngunit ang lakas ni Ling Ziren lamang ang nagpilit sa maraming tao na automatikong sumuko. Sabi mo kung magtugma silang dalawa, sinong mananalo? Sa aking palagay, mas kumpiyansa si Ling Ziren na manalo. Kung tutuusin, alam ni Ling Ziren ang advanced martial arts, at gaano man kahusay ang paggamit ng basic martial arts ni Ling Xiao, basic martial arts lang ito kung tutuusin. Ginamit. Aba, ang totoo niyan, nakita talaga ni Kuya ang lupa. Sa tingin ko rin ay magaling at magaling si Ling Xiao, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako natuto ng mahusay na martial arts. Wala akong masyadong iniisip. Sa tingin ko, mas malaki ang tsansa ni Ling Xiao na manalo. Sa sandaling ito, nagpakita na ng mga tagahanga si Ling Xiao. Bakit mo nasabi iyan? Nakita ko na ang tunggalian ni na Ling Xiao at Ling Taisho noong araw na iyon. Ang mga light exercise na ginamit ni Ling Xiao ay hindi maabot ni Ling Yizo. Sa knockout match na ito, hindi pa nagamit ni Ling Xiao ang body method na iyon. Hindi ka tama na sabihin yan. Hindi pa ginamit ni Ling Ziren ang kanyang advanced martial arts hanggang ngayon. Palagi na siyang gumagamit ng intermediate martial arts. Matindi ang labanan sa entablado, at nagsimula ang kontrobersya. Si Ling Xiao ay walang katayuan sa pamilya Ling noon, at ang mga taga-suporta ay mas malamang na hindi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sa 10,000 kataong elimination round, nagdagdag siya ng ilang taga-suporta. Karamihan sa mga taong ito ay may katulad na karanasan sa kanya, sila ay na-recruit mula sa labas, at sila ay nabuli. Kaya sa kanilang opinyon, si Ling Xiao ay simpleng modelo ng kanilang bayani. Pagkatapos kumain at magpahinga ng halos kalahating oras, nagpatuloy ang laro. Sa oras na ito, unti-unting lumabo ang kalangitan, at tinatayang kapag nakumpleto ni Ling Xiao ang 100 tagumpay, matatapos na ang tunggalian ngayon. Ang iba ay magpapatuloy bukas. Ang mga mandirigma ay tao rin, kaya kailangan din nilang magpahinga. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, sa ika-91 na laro, nakatagpo niya talaga si Ling Yu. Ang babaeng ito na minsang nagpagalit at nagmahal sa kanya. Ngunit ngayon ay mayroon lamang pagkabigo at paghamak. Nakatayo sa entablado, mahinang tumingin si Ling Xiao kay Ling Yu. Sa hindi inaasahan, Ling Yu, ang munting pulubi na binubuli mo noon ay naging bangungot mo na ngayon. Hehe, Kuya Ling Xiao, huwag mong gawing pangit ang mga bagay-bagay. Speaking of it, bata pa ako noon at hindi ko maintindihan ang munting pulubi. Ito ay medyo nakakalito, ngunit hindi ko masyadong ginawa. Bagay. Nakangiting tumingin si Ling Yu kay Ling Xiao, at talagang lumakad ng dahan-dahan, ganap na walang bantay. Anong meron sa 2 taong ito? Ito ay isang paligsahan, hindi isang chat conference. Bakit nag-chat pa sila? Medyo hindi masaya ang mga tao sa ibaba, at ang mga kilos ng dalawa sa entablado ay nakakaramdam sila ng pagkabagot. Talaga, akala mo talaga hindi ko alam. Noong panahong iyon, nilason ko ang pagkain at pinatay ang ilan sa aking mga pulubi, hindi ba? Hehe, mahilig talagang magbiro si Brother Ling Xiao, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Sa tingin mo ba ang mga tao ay mukhang ganoong uri ng tao? Lumakad si Ling Yu sa gilid ni Ling Xiao na may ngiti, at pagkatapos ay talagang hinawakan ang braso ni Ling Xiao. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Lihim na pamamaraan kaluluwa na pagmumuni-muni.